Ang nakaraan, sinabi sa kanila ni Inspector Chen na dapat silang pumunta sa iba, dahil wala nang ibang dapat inspeksyonin sa lugar na ito, at dapat silang tumingin sa ibang lugar. May napansin si Inspector Chen sa itaas, isang truck na pabagsak mula sa langit. Nahulog ang truck sa lupa at nasira ito, tinamaan si Inspector Chen ng maliliit na debris mula sa wasak na lupa. Dama po ang zombie sa truck at lumitaw sa harap nila. Nagulat si Inspector Chen at nagtaka tungkol sa truck na nahulog mula sa langit. Si zombie ay nasa kanyang berserk mode habang nakatingin sa kanila nang may masamang tingin. Tinawag ni zombie si Inspector Chen at sinabing dadalhin niya siya ngayon sa isang city tour. Nagsimula ang chapter sa eksena na kung saan ang ilan sa mga team ni Inspector Chen ay walang malay at gulat na gulat habang nakatingin kay zombie. Nagtataka sila kung ano ang nangyari at kung sino ang tao na iyon. Si zombie ay nasa ibabaw ng nahulog na truck na nasa harap ni Inspector Chen. Nakatitig ito sa kanya ng nakakatakot at nagbabantang tingin. Nagulat si Inspector Chen at tinanong kung sino siya. Nagtanong si zombie kung papaano niya siya nakalimutan ng ganun kabilis, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si zombie, ang taong matagal na niyang hinahanap. Nagulat si Inspector Chen at ang mga kasama niyang inspection team na si zombie na pala ang nasa harapan nila. Sinabi ni Inspector Chen na hindi niya inaasahan na magiging ganito ang hitsura ni zombie. Sinabi ni zombie na tinanggal niya ang kanyang maskara habang nakatayo na para bang handa siyang umatake anumang oras. Nagulat si Inspector Chen at nagsabi sa kanya na huwag na siyang lalapit. Sinabi ni zombie na dumating si Inspector Chen dito sa lahat ng paraan, kaya naghanda siya ng mga regalo para sa kanya. Inalok siya ni zombie ng ilan sa pinakamasarap na delat ang maanghang na itlog na dinala ng kanilang staff. Sinabihan ni zombie si Inspector Chen na huwag mag-alala dahil hindi sila kumakain ng tao, na nagpawis at nagpakaba sa kanya. Binitbit ni zombie si Inspector Chen upang makaalis at maipakita niya sa kanya ang buong lungsod. Sinabi niya sa kanya na ang lugar na ito ay isang school zone at walang masyadong makikita dito, at kaya dapat pumunta sila sa ibang venue at tumalon ng mataas ang zombie mula sa lupa habang kasama niya si Inspector Chen. Nagulat ang mga lalaki sa nangyari at napasigaw si Inspector Chen habang hila-hila siya ni zombie. Lumilipad sila sa taas at habang si Inspector Chen ay kinakabahan sa pagkaladkad sa kanya ni zombie. Nagulat ang lalaki at nagtataka kung paano nakatalon si zombie ng napakataas, na parang ibon, habang ang isa ay nagsasabi sa kanya na huminto sa pagnanga at habulin nila sila. Nakita ni Blackie si Inspector Chen sa langit at habang ang isa ay nagsabing kasama niya ang hari nila kaya dapat pumunta na sila ngayon. Si Inspector Chen ay sumisigaw habang sila ay nahuhulog mula sa itaas at bumagsak sila sa tuktok ng gusali habang hinahayaan ng zombie si Inspector Chen na tingnan ang kanilang lungsod. Ipinaliwanag ni zombie na ito ang kanyang lungsod at ito ay higit sa 2 milyong square meter na lupain at pinapalawak pa rin nila ang lugar para sa pag-unlad habang si Inspector Chen ay nahihirapang nakabitin sa hangin. Patuloy na ipinapaliwanag ni zombie na marami silang taong manggagawa, kumpanyang may lisensya sa publiko, at mga construction worker, mayroong lahat ng mga uri ng trabaho at sila ay nagpaplano pa rin para sa higit pa. Maaari silang makabuo ng bilyon-bilyong kita sa buwis para sa Guam Prefecture bawat taon. Umiiyak si Inspector Chen, sinabing naiintindihan na niya ito, at nakiusap kay zombie na ibaba na siya. Ipinagpatuloy ni zombie ang pagkaladkad sa kanya at sinabing, dapat pa nilang pag-usapan ang batas at kaayusan sa susunod. Ipinaliwanag ni zombie kay Inspector Chen na palagi nilang sinusunod ang lahat ng mga patakaran at regulasyon sa trapiko at walang sinuman ang maaaring lumabag sa kanila. Laking gulat ng driver ng truck nang natanggal ang paa nito, kaya hindi siya nakahinto. Si zombie ay tumatawid sa kalye na nagpapaliwanag kay Inspector Chen at habang papalapit sa kanila ang truck. Nabangga sila ng truck at sinipa niya ito na nagpalipad sa truck habang hawak pa rin niya si Inspector Chen na sumisigaw. Ang isang lalaki ay kinakausap ang driver ng taxi, at yung isa naman ay may napansin at napatingin sa taas. Nakita niyang lumilipad ang isang truck, patungo sa mataas na gusali, at napasigaw siya sa gulat. Biglang lumitaw si Blackie,
at iniligtas ang driver ng truck mula sa itaas. Sinigawan siya ni Inspector Chen at sinabing pinatay niya ang driver. Ngunit sinabi ng zombie na, hindi, at ito ay imposibleng mamatay. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay may walang katulad na kakayahan, at hinding-hindi nila hahayaang may mamatay sa kanilang mga mamamayan. Nakarating sila sa kalagitnaan ng daan, at tumakbo ang mga lalaki papunta kay Inspector Chen. Hinagis ni zombie si Inspector Chen papunta sa kanila, at agad siyang sinalo ng kanyang mga tauhan. Sinabi ni zombie na alam niya na kung bakit pumunta rito si Inspector Chen, at hahayaan niya lang muna siyang makabalik sa kanila ng buhay. Naglalakad si zombie sa harap ng kanyang mga nasasakupan, at sinabi kay Inspector Chen na kanya ang lungsod na ito, at walang makakopihil sa kanya na habang hinahayaan niya na maintindihan siya. Binabalaan sila ng zombie na kung sa tingin nila na sawa na sila sa mahabang buhay, maaari nila itong subukang putulin. Nagulat ang pangkat ng inspeksyon nang makaramdam sila ng banta. Noong araw na iyon, sa gitna ng daan, sinabi ng lalaki sa isa na, bumalik muna sila dahil namamanhid na ang kanyang mga paa, habang dinadala nila si Inspector Chen, at ang isa pang lalaki, ay natatakot at nagtataka kung ano ang mayroon, sa taong nagngangalang zombie, at nagtanong kung magagawa ba ito ng isang tao. Tiningnan niya si zombie at ikinumpara siya sa department head nila na parang hindi tao. Habang paalis na si zombie, nagtataka pa rin siya kung sino ang nagsabing mahina, at duwag si zombie sa ulat, dahil kailangan nilang palayasin ang sinungaling na tao na iyon. Sinabi ni zombie sa kanila na maaari na silang umalis, bago pa magbago ang kanyang isip, dahil hindi sila nagbibigay ng libreng pagkain dito. Tinawag ni Inspector Chen ang atensyon ni zombie. Sinabi niya na aaminin niya na ang zombie ay nakagawa siya ng isang disenteng trabaho sa pamamahala sa kanyang lungsod. Ngunit bilang isang presidente, maliban sa kakayahang pamahalaan ng isang lungsod, ang zombie ay dapat ding magkaroon ng isang tiyak na antas ng kapangyarihang pandigma. Napatingin ang mga tauhan ni zombie kay Inspector Chen na may gulat at inis na mukha. Ipinaliwanag ni Inspector Chen na sapat na lakas para maprotektahan ni zombie ang isang buong lungsod, at kailangan pa niyang makita kung ang kanyang tunay na kakayahan ay sapat na upang maprotektahan ang buong lungsod na ito. Hinawakan ng mga tauhan ni zombie si Inspector Chen, at tinakpan ang bibig nito, na tila nag-aalala si Blackie habang pilit na nagsasalita si Inspector Chen. Huminto ang zombie sa gitna ng kalsada. Tinanong niya si Inspector Chen tungkol sa sinabi nito. Napangiti si zombie nang marinig niya, na gustong makita ni Inspector Chen kung ano ang kaya niyang gawin. Nanginginig sa takot ang mga nasasakupan ni zombie, nang marinig nila na pumayag siya. Ito ay isang magandang araw, nagpunta sila sa dalampasigan, para ipakita kay Inspector Chen kung gaano siya kalakas. Sinabi ni Agu na masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Nakatayo sila sa likuran ni zombie habang naghihintay na may gawin siya. Nagtataka si Inspector Chen kung bakit sila dinala ni zombie dito. Lumitaw ang anino ng zombie na may mukha ng demonyo. Tinawag ni Agu si Inspector Chen na ang kanyang mukha ay naguguluhan sa kanyang nakikita. Sinabi niya kay Inspector Chen na kung ano man ang susunod na mangyari, ay nasa kanya ang lahat ng responsibilidad, at wala itong kinalaman sa kanila. Sumulyap si Inspector Chen kay zombie, at nakita niya ang nakakatakot na tingin sa kanya ni zombie. Nagtatanong siya kung ano ang ginagawa ni zombie. Biglang lumutang ang mga bato sa lupa, kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Nakikita nila ang mga bato na lumilipad. Lumilipad din ang mga bato sa paligid ni zombie, habang nagsisimula siyang gumawa ng isang bagay. Nakapikit ang mga mata niya, na parang nagko-concentrate. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at bigla siyang nagbago sa anyo niyang tao. Nagulat si Inspector Chen, at ang kanyang koponan nang makita ang zombie. Nagtataka sila kung ano ang nangyari sa kanya, at bigla siyang nag-ibang anyo. Habang hinahampas ng alon ang dalampasigan, sinubukan niya itong patigilan. Si Inspector Chen at ang kanyang team ay nanunood sa zombie habang ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Ang lalaki ay tila natatakot, at sinabi na nararamdaman niya na ang hangin ay nagbago, at nagtataka sila na kung ano ang sinusubukan gawin ni zombie. Habang may biglang tumama sa kinatatayuan nila Inspector Chen,
at lumakas din ang hangin sa paligid ni Zombie. Sa kabutihang palad ay nahawakan ni Agu ang isang lalaki, upang hindi siya madala ng hangin palayo. Nakitang lumangoy naman si Inspector Chen sa lupa, pagkatapos siyang tamaan ng malakas na hangin. Natarante si Inspector Chen nang makitang nawala si Zombie sa kanilang harapan, tinanong niya kung saan napunta ang kanilang presidente. Dinalhan sila ni Agu ng teleskopyo upang makita niya. Tiningnan ito ni Inspector Chen, at napasigaw siya sa gulat. May nakikita siyang isang planeta sa malayo, at ito ay lampas sa outer space. Ang zombie ay napunta sa isang planeta, na light years ang layo sa Earth. Natulala si Inspector Chen, habang iniisip kung paano ito naging posible. Seryoso ang mukha ni Zombie, nang sinusubukan niya tumalon mula sa planetang iyon, para pumunta sa isa pang planeta. Tumalon siya mula sa planetang iyon, para makapunta sa buwan. At ang buwan ay isang light years din ang layo mula sa lupa at sa iba pang mga planeta. Nagulat si Inspector Chen at ang iba, na sinabing masyadong abnormal si Zombie at hindi siya tao. Iniunat ni Zombie ang kanyang kamay at paa. Nag-sign siya ng kanyang kamay, at ikinuyong niya ang kanyang kamao. Habang ibinwelyo niya ang kanyang kamao sa likod, at sumuntok sa harap niya na gumawa ng isang malaking invisible impact. Nagulat ang team ni Inspector Chen, at ang mga tauhan ni Zombie, na sumigaw na hindi ito maganda. Sinuntok ni Zombie ang atmosfera mula sa kalawakan, na tumutuon sa direksyon ni Inspector Chen. Si Blackie at ang iba pa, ay gulat na gulat at sumigaw na kumilos na sila ngayon. Nawindang ang balat ng mukha ni Inspector Chen, nang napunta sa direksyon nila ang impact mula sa suntok ni Zombie. Malaki ang epekto ng suntok ni Zombie sa lupa, nang tumama ito sa karagatan. Ang epekto ay gumawa ng isang malaking tsunami, na dumaan sa lungsod. Gumawa ng paraan ang mga tauhan ni Zombie, para hindi sila tamaan ng tubig. Sa loob ng opisina, inilipad ang mga tao sa loob, sa lakas ng impact ng suntok ni Zombie, habang nadapa sina President Violet at Dawn dahil sa impact. Nagtataka si Pangulong Violet kung ano ang nangyayari. Nagsalita ang emergency alarm, na nagbabala sa kanila na may natukoy na level 12 na tsunami, na kanilang ikinabigla. Si President Violet at Dawn ay napatingin sa labas ng opisina nila. Nakita nila ang level 12 na tsunami na paparating sa lungsod. Iniisip nila kung magwawakas na ba ang mundo. Ang alarma ay patuloy na nagbabala, na ang isang may antas na 12 na tsunami ay isang direktang banta sa sibilisasyon ng tao, ay papalapit na. Automatikong na-activate ng system ang level 1 defense. Ang tsunami ay lumalampas sa depensa. May biglang dumating sa gitna ng lumaragas ang tsunami. Lumapag ang zombie sa lupa na nagmula sa kalawakan, at tinanong niya si Inspector Chen kung sapat na ba ang nakita niya, na may pananakot na tingin. Ang tubig sa karagatan ay umiikot na parang isang malaking whirlpool. Talagang natakot si Inspector Chen, habang nakaharap siya sa zombie na napapalibutan ng mga alon ng karagatan. Si zombie ay nakatayo sa kanyang harapan, na may nakakatakot na mukha sa kanyang anyo ng tao. Isang maliwanag na maaraw na umaga noong araw na iyon. Nakita ng zombie kasama ang kanyang kumpanya ang departamento ng koponan ng Inception na paalis mula sa kanilang lungsod. Tulala pa rin si Inspector Chen sa nakita niyang porma ng halimaw ni zombie, habang ang iba naman ay nagsabi na walang paraan na maging tao si zombie dahil kahit ang mga halimaw ay mas tao pa sa kanya. Umalis ang sasakyang sinasakyan nila palayo kay zombie at sa kanyang mga tauhan. Tinanong ni Algo kung labis ba ang ginawa nila, at kung susubukan ba nilang kumpiskahin ang lungsod mula sa kanila. Kaya sinabi ni Blackie na pakiramdam niya na hindi nila gagawin yun, habang pawis na pawis siya. Nabaliw si Inspector Chen pagkatapos nilang makauwi at ang lungsod ng zombie ay binigyan ng tahimik na pag-aproba. Kasabay nito, sa kabilang panig ng planeta kung saan may isang malaking butas na nakaukit sa gitna, may mga taong may maskarang nagtatrabaho sa loob. Sa laboratorio kung saan nagaganap ang mga eksperimento, masyado raw napakalakas ni zombie, sabi naman ng isang lalaki, hindi niya talaga maintindihan kung paano niya napatay ang halimaw na ito. Talagang nakakahiyang kaso daw ito ni Professor Jamie nang lumikha siya ng halimaw na nasa ganitong antas, siya ay nagsisikap na lumikha ng isang Diyos. Kung si Professor Jamie ay nagtatrabaho pa rin sana para sa sangkatauhan, iniisip nila kung hanggang saan sila umunlad ngayon. Sinabi niya na hindi nila dapat isipin iyon,
at tinanong niya kung sa tingin ba niya ay maaaring buhay pa ba ang bagay na ito. Ang sagot niya ay imposible dahil walang vital signs mula dito. May naghahalo ng likido mula sa bote patungo sa isang baso ng isa pang niyang tinimpla. Naaalala pa niya ang sinabi sa kanya ni Professor Jamie na gawin lamang niya ito, habang sinasabi niya sa kanya na paghaluin ang CHR-47 at ang ilan pang likido, para sa pangunahing sisidlan. Sumunod siya sa paghahalo sa ratio na 7-1, at sinabi din ni Professor Jamie, na ang Zombie King ay nawasak lang ang kamalayan nito at buo pa ang pisikal na katawan kaya may pagkakataon pa silang buhayin nito. At maghintay ng pagkakataon para maipasok ang solusyon sa katawan ng Zombie King, papalabas na ang isang lalaki sa kwarto at sinabing magpapatrol muna siya ngayon, at sinabi ng isa sa kanya na nasa 3,000 metro sila sa ilalim ng lupa at tinanong kung ano ang naruroon upang magpatrolya pa siya. Lumapit ang lalaki sa mesa kung saan nakahiga si Zombie King. Laking gulat ng dalawang lalaki nang bigla niyang itinurok ang pinaghalong inihanda niya kanina. Sinaksak niya ang leeg ng Zombie King na nakahiga pa at walang malay. Bigla siyang inuntog sa pader at nabasag dahil sa impact. Nagalit siya at nagtanong kung ano ang ginawa niya. Biglang namulat ang mata ng Zombie King. Ilang sandali pa, isang malaking pagsabog ang nangyari at naghiyawan ang mga tao. Narinig iyon ni Pangulong Ying at nagtataka kung ano ang nangyayari, at patuloy na tumutunog ang emergency alarm na may babala. Habang ang paggalaw ng Zombie King ay nagsisimula ng mangyari, biglang bumangon si Zombie King mula sa mahabang pagkatulog habang natatakpan ng usok ang buong lugar. Inutusan siya ni Professor Jamie na patayin ang lahat at ilabas sila kaagad dito. Sinabi din niya sa Zombie King na gagawin niya itong kasing lakas ng huli niyang nakalaban na si Zombie. At habang sa labas ng kulungan, may isang eroplano ang patungo sa malaking butas, kung saan nakakulong sila Professor Jamie at si Zombie King. May sumipa sa pinto ng eroplano ng buong lakas. Matagumpay nilang napasok ang pinto sa mid-airway, at natakot ang mga pasahero sa loob, habang mayroon isang lalaking may dalang baril na nagsabi sa kanila na huwag kumilos, at sinabi din niya sa kanila na kung walang kikilos ay wala din masasaktan sa kanila, at tinutukan ng baril ang piloto at pinagbantaan siya na huwag niyang subukan ng anumang bagay na makakagulo sa kanilang plano, dahil hahayaan din naman nila sila kapag tapos na sila dito. Ang eroplano ay patuloy na lumilipad sa himpapawid habang nasa gitna ng pag-hijack. Dumating ang Blood Queen sa eroplano. Sinabi niya na mayroon silang pupuntahang lugar sa isang radius na 100 kilometro, at ito lamang ang kanilang pwedeng sakyan upang makapunta sa lugar ng kanilang pupuntahan. Sinabi sa kanya ng lalaki na mayroon self-detonating na bomba kay Professor Jamie at nagtanong kung sa palagay niya ay dapat silang gumawa ng isang mas mahusay na plano sa laban. Nag-isip ng plano ang Blood Queen at sinabi niya na hindi na kailangan dahil ito ay ilang maliit na pandaraya lamang mula sa mga tao at kung hindi niya magagawa ang isang bagay na tulad nito, ano pa ang silbi niyang reyna? Lahat sila ay tumalon mula sa eroplano habang iniisip ng reyna na ang tanging paraan upang harapin ang mga gumagawa ng karahasan ay ang maging mas marahas kaysa sa kanila. Lahat sila ay dumiretso sa butas ng kulungan na may layuning patayin ang lahat ng tao sa loob. Nakita nila Pangulong Ying ang mga tao sa himpapawid na nagbabalak na pumasok sa loob ng kulungan. Sinabi niya na ito ay isang jailbreak at inuutusan ang lahat na maghanda upang makipaglaban. Matagumpay na nakapasok ang grupo ng Blood Queen sa loob ng kulungan, at pinagbabaril silang lahat ng mga gwardya, at ito ay walang kahirap-hirap nilang naiwasan. Inutusan ng lalaki ang lahat na manatiling kalmado at huwag magpanik dahil kasama pa nila ang kanilang 30 presidente dito. Nakarating na ang grupo ng Blood Queen sa loob ng kulungan. Nagtataka sila Chief Gang kung ano ang nangyayari at kung ito ba ay isang jailbreak. Habang sa kabilang banda, may inoobserbahan ang Blood Queen. Siya ay nasa unang palapag sa itaas habang ang iba ay nasa ika-320 palapag sa ibaba. Nasa 500th floor ang ilang lalaki. Ang Zombie King ay nasa 2,990th floor sa ibaba at si Professor Jamie ay nasa huling 3,000th floor sa ibaba. Sa ika-3,000 na palapag sa ibaba, may binubugbog at tumalsik sa pader. Dumaan lang si Zombie King at lumabas. Sinabi ng Zombie King na kinamumuhian niya si Professor Jamie at tinanong niya kung umaasa ba siya na ililigtas niya siya sa pagitan niya at ng zombie. Mas mahalaga para kay Zombie King na mapatay niya si Professor Jamie,
At habang mukhang nasiyahan naman si Professor Jamie sa kanyang narinig, at ang kanyang assistant, ay tila nag-aalala tungkol dito. Sinabi ni Professor Jamie sa Zombie King na pagkatapos niyang makipaglaban kay Zombie, ay talaga bang iniisip mo na hindi ka na ulit matatalo ng sinuman, maliban sa kanya? Ipinaalala ni Professor Jamie sa Zombie King na siya ang lumikha sa kanya, at bagamat isa lamang siyang ordinaryong tao. Siya pa din ang masusunod, dahil kung gusto ni Professor Jamie na mabuhay siya, mabubuhay siya at kung gusto niyang mamatay siya, mamamatay siya. Pinagbantaan siya ni Professor Jamie na huwag niyang subukang makipaglaro ng lukuhan sa kanya, dahil napakabata pa niya. Nina si Zombie King sa kanyang narinig, at sinabihan siya ni Professor Jamie na huwag siyang mag-alala dahil na hanggat tinutulungan niya siyang matupad ang kanyang mga pangarap, pagkatapos nito siya mismo ang tatapos sa kanyang buhay. Ngumiti si Zombie King, at sinabing ang mga tao talaga ay 10,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa ibang mga nilalang kapag sila ay nababaliw. Tinanong niya si Professor Jamie tungkol sa kung totoo ba ang sinabi niya na maaari niyang mapalakas siya, at kung talagang nagsasabi ba siya ng totoo. Nangako si Professor Jamie sa Zombie King, at sinabing hindi na niya uulitin ang kanyang sinabi. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.